Constitutional crisis yan. Illegal yung kanilang ginawa. Mali po yun. Dapat ngayon po nagpupumilit sila na sila daw ang may hawak ng power doon sa loob ng Senate. Tandaan po natin, tatlo yung main powers ng ating gobyerno. Isa po doon ay nasa Congress at kalahati ng Congress ay nasa Senate. At malaki at consequential ang ginagawa ng Senate ngayon. Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga via Zoom si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor po ng Reyna Mercedes Isabela. Attorney, good morning po. Jade at MJ ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga, Jay. Opo, sir, bilang isang abogado rin, ano ho yung masasabi po ninyo hinggil nga dito sa biglang pagbabago ng liderato dyan po sa Senado? Pinagbatayan po nila yung kaso po ng Avellino versus Cuenco na kung saan may 12 senador na nagkaroon po daw ng quorum. Mali yung ginawa nila kahapon dahil ayon sa ating konstitusyon, for a Senate to do business, ibig sabihin including para palitan at i-declare na vacant lahat ng mga committee ay dapat 13, majority. Sabi nila, mas mababa daw yung majority kasi daw hindi dapat 24 yung pagbabasehan na bilang, ang dapat daw nabasehan na bilang ay 22. Kasi daw yung dalawa ay hindi na effective and functioning member dahil hindi daw sila mahagilap. Pero mali po yun. Doon po kasi sa Cuenco na case, doon po sa Cuenco na case, parang ganitong nangyari din. Si Avellino, siya yung Senate President, tapos si Cuenco, siya yung parang si Gatchalian ngayon. Pinalitan nila si Avellino. Kaso nga lang, yung part ni Cuenco noon, 12 lang sila. Ngayon, ang ginawa ng Supreme Court para makalusot sila kasi yung isa sa majority no nasa states, therefore, ang bilang is bawasan ng isa, kaya yung 12 pwedeng majority na. Kasi daw yung isa ay nasa ibang bansa. Kasi sabi ng Supreme Court, kapag less than quorum ka na nag-ooperate, hindi ka pwedeng makapag-conduct ng business. Pero ang pwede mong gawin, kahit less than quorum kayo, pwede kayong mag-compel ng kasama ninyo na mag-attend. And that is through the issuance of warrant. Kaso nga lang, since yung isa sa majority noon ay nasa ibang bansa, hindi siya makompel ng warrant. Therefore, ang pagbabasehan dapat daw ng quorum ay dapat bawasan. So yung 12 noon ay pwedeng maging majority. Ngayon, hindi pwede kasi yung sinasabi nila na hindi mo pwedeng makompel si Jinggoy at si Bato na mag-attend ay hindi po totoo yun kasi nasa konstitusyon natin na pwede mo pa rin silang isyuhan ng warrant. Yung 12 noon na nag-convene yesterday is minority iyon. Ang pwede na lang gawin sana ay mag-issue ng warrant para makompel yung members na mag-attend. So, pwede mo pa rin ibilang na 24 kasama si Jinggoy at si Bato kasi in the first place, hindi applicable yung Cuenco case kasi wala naman sa labas ng Pilipinas si Bato, hindi nila na-establish iyon. Ganon din si Jinggoy, nasa loob ng Pilipinas yun. At si Jinggoy, kahit detain siya, pwede mo siyang mawarrant kasi yung warrant of arrest na i-issue ng Senado ay parang warrant din yan ng ibang court. Kasi meron pong mga akusado sa mga cases na maraming kaso. For example, kapag i-analogize natin, ang isang accused kapag nakulong na siya by virtue of a warrant ng isang court tapos may isang warrant siya sa kabilang court, magko-coordinate lang yung dalawang court tapos i-assist mo lang yun. Sasamahan mo lang siya sa korte para mag-attend sa ibang venue na court. Ganyan din po ang pwedeng gawin nila sana pagdating kay Jinggoy. Nag-issue dapat sila ng warrant, makipag-coordinate sila sa detaining facility, tapos i-assist lang siya para mag-attend at mag-submit doon sa warrant na in-issue ng Senate. At ganoon din dapat yung ginawa nila kay Bato. Dapat inattempt muna nila na i-serve yung warrant at mayroong return yung Sergeant at Arms na nawawala talaga si Bato or dinenay niya or dinecline niya na mag-heed doon sa warrant. Eh hindi po na nila pwedeng sabihin or sabihin na meron na talagang chismis na nagtatago si Bato kasi in the first place hindi naman sila nag-attempt na maghanap at mag-serve ng warrant. At so ibig sabihin, attorney, hindi po, baga illegal yung ginawang quorum. Hindi valid yung quorum na ginawa po ng minority kahapon. At kung ihahambing din po natin sa kaso dito kay Avellino versus Cuenco case na pinagbatayan nga ng minority kahapon, eh ongoing ang session ata that time. At dito parang iba yung sitwasyon. Tama ba, attorney? Ongoing yung session that time at nag-walk out yung majority. And sabi ng minority, pwede kami na yung bagong majority kasi nag-walk out sila tapos mag-recount tayo ng quorum. Yun, pinasagot nila yung Supreme Court. Actually, kapag babasahin mo yung case, parang binigyan lang ng palusot yung Cuenco side at that time eh. Kasi yun nga, nagkagulo dun sa Senate tapos sabi, since hindi mo na, kasi pwede mo dapat makompel po kasi lahat yung mga majority or ilan sa majority na bumalik doon sa session hall
para mag-attend at magkaroon ng quorum. Tapos pero sinasabi ng Supreme Court na since yung isa sa kanila ay nasa ibang bansa, hindi mo compel, baguhin natin yung reckoning number by which mabibilang mo yung majority. Kaya pinagbigyan na nila yung 12. Pero this time, hindi natin pwedeng mai-compare kasi within the jurisdiction naman ng Pilipinas, si Bato at saka si Jinggoy. In other words, stated differently, hindi mo na-establish na outside sila ng jurisdiction ng Pilipinas na hindi mo na pwedeng ma-enforce yung warrant. Kasi po, yun ang kailangan nating intindihin kasi yung enforcement ng warrant, yung issuance ng warrant ay constitutionally provided po yan. Yan po yung remedyo ng konstitusyon kapag absent yung mga members ng Senate. So yun po ang titignan mo. Pwede ka bang mag-issue ng warrant or ma-enforce mo ba yung warrant dito sa Pilipinas? Kapag hindi mo ma-enforce yung warrant against a member, doon mo lamang babawasan ang number. Dito po sa kaso natin ngayon, dito sa sitwasyon sa Senate, hindi nila na-establish na hindi nila kayang i-enforce ng warrant. For all we know, si Bato, nasa bahay lang siya sa address niya, sa official address niya. Hindi naman nila inattempt na mag-serve doon. And si Jinggoy, alam naman nila kung nasaan si Jinggoy. At practice naman talaga sa mga different venue ng courts kapag maraming warrant, ay pwede mo talagang hiramin yung isang nakadetain na tao kasi hindi pa naman siya nagsiserve ng penalty at besides yung penalty at since hindi pa siya convicted at wala pang penalty naman na disqualified siya na mag-serve as a senador, pwede mo talaga siyang dalhin na pumunta doon sa venue mo. Opo. So, anong tawag mo sa ginawa po ngayon ng ginawa ng minority kahapon doon sa Senado? Constitutional crisis yan. Illegal yung kanilang ginawa. Mali po yun. Dapat ngayon po nagpupumilit sila na sila daw ang may hawak ng power doon sa loob ng Senate. Tandaan po natin, 3 yung main powers ng ating gobyerno. Isa po doon ay nasa Congress at kalahati ng Congress ay nasa Senate. At malaki at consequential ang ginagawa ng Senate ngayon. Ngayon po, ang gagawin nila, ang Supreme Court daw dapat ang mag-decide kung tama o hindi yung ginawa nila at Supreme Court ang magde-decide kung nakanino na yung power ngayon. Nasa side ba ni Cayetano or nasa side ng grupo ni Gatchalian? Meron po talagang crisis na nangyayari kasi on the one hand, ayaw ng grupo ni Gatchalian na magkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw na ito. O, di ba? At ngayong araw na ito, gusto ng grupo ni Cayetano kasama na si Marcoleta na gumawa ng Blue Ribbon hearing. Therefore, pipigilan mo ba yung mga senador na nasa Cayetano Block na pumasok ngayon? Pipigilan mo ba yung kanilang mga resource persons na pumasok ngayon? Pipigilan mo ba sila na mag-conduct ng mga hearings on their own? Wala namang ganun na provision doon sa ating konstitusyon na pwede mong pigilan. So since bawat grupo ngayon ang nagki-claim ng kanilang rightful power to hold yung mga hearings, wag dapat kahit sino sa kanila hindi ayaw magpapigil. So, I think dapat patuloyin natin silang Marcoleta, yung kanilang mga invited guests na mag-conduct ng hearing ngayon and tingnan natin kung sino ang isusustain ng Supreme Court. Kaso nga lang po kasi hindi natin pwedeng sabihin na mag-status quo tayo or status quo ante or status quo ang gawin natin or sundin natin yung nangyayari ngayon na walang banggaan between the two factions. Kasi po, ang Supreme Court, ang tagal niyan mag-decide, alangan naman maghintay tayo ng maraming araw bago natin pabayaan na mag-function yung mga committees and yung plenary ng Senado. Ngayon po, mahirap po talaga kasi magbabanggaan yung dalawang grupo. Kapag hindi po magkakaintindihan yan, baka mag-lead po talaga ito sa malawakang kaguluhan sa ating bansa. Baka magkaroon ng people power at baka magkaroon pa ng violence dahil hindi po malinaw kung nakanino yung power. On the one hand, bawat side nakiklaim sila na nasa kanila daw yung power. Yan po ay recipe for disaster and revolution. Oo, at dahil nga ay nagkiklaim sa bawat isa, ang bawat panig ng kanilang kapangyarihan, may memo nga ang nilabas kahapon, yung Senate President Pro Tempore at maging yung Senate President si Alan Peter Cayetano. Magkaiba po sila ng order sa mga personnel, mga empleyado po ng Senado. Today, work from home yung mga Senate staff, yung mga Senate employees, pero para naman kay SP Cayetano, ay tuloy pa rin yung trabaho ng mga empleyado. Anong mangyayari ngayon? Gusto ko sundin yung kay Senate President Cayetano. Bakit po? Yung pro tempore, saka lang yan mag-step in kapag hindi available yung Senate President during the session. So siya muna yung uupo. Pero outside ng mga session, syempre, ang leadership pa rin yan, nasa Senate President, di ba? Yung mga admin side.
Yung admin ng Senate, ibig sabihin kasama yung human resources, yung pagpasok, yung pag-absent, yung work from home. Sino ang may hawak niyan? Yung pro tempore o yung Senate President? Yung Senate President kasi pwede naman siyang mag-issue ng order. Yung pro tempore, inuulit ko, nag-step in lang siya if during ng session ay hindi nakaupo yung Senate President. Yung Senate President, available pa rin siya ngayon, Yes. willing and able na magtrabaho. So dapat yung sa kanya po ang kanilang sundin. Itong si Sherwin Gatchalian, sumosobra po yung kanyang mga utos. Akala niya siya pa rin yung Senate President kahit sa labas na mismo ng session. Ay hindi po pwede iyon. Saka lang siya nag-step in, inuulit ko po, yung pro tempore, nag-step in lang siya kapag unavailable yung Senate President for that function. True, unavailable siya during sa peken ilang session na ginawa kahapon. Pero yung admin tasks, admin works, admin responsibilities, unable ba si Senate President Cayetano? Able pa rin po. Since siya pa rin yung Senate President, siya dapat yung sundin ng tao. At ang problema, attorney, kapag hindi sinunod or kung susundin ng mga empleyado ng Senado yung utos ni Senate President Pro Tempore Win Gatchalian at hindi nila sinunod itong utos mismo ng SP, anong magiging liability po nila kung meron man? I think admin po yun kasi yung mga yan, mga appointed officials po yung mga yan, mga public servants, may mga appointing authorities at may pananagutan sila sa civil service. So baka pwedeng disobedience yan, hindi pagsunod ng utos ng iyong senior. Mapapanagot po kayo. Kaya mahirap po yung ginawa ni Sherwin Gatchalian kasi kung ako ang ordinaryong empleyado, alam ko kung sino yung boss ko eh. Tapos merong isang nagpapanggap na nag-uutos. Tapos siya daw ang sundin ko. Hindi ko tuloy alam kung mapapanagot ako in the end o hindi kapag meron akong hindi sinunod sa kanila. Pero mag-stick po kayo, lalo na kapag ganyan po yung sitwasyon, kapag merong departing sa usual exercise or sa usual na pag-perform ninyo ng trabaho ninyo, yung inuutos ng isa, mag-stick kayo sa usual ninyo para hindi masyadong magkagulo. Kasi halata naman na inisyo ni Senator Sherwin Gatchalian yung kanyang memo na wag daw pumasok or pwedeng mag-work from home yung mga employees. Kasi ayaw niyang pagsilbihan ng mga empleyado, yung mga darating na mga members ng Senate na magkakandak ng Blue Ribbon Committee at yung mga inimbitan nilang mga resource person na magsisiwalat ng kakorupsyonan sa ating bansa. Pati mga padlak ata, hindi ko alam kung pinalitan na nila dyan sa loob ng Senate. Pero in any case, hindi mo pwedeng pigilan ang kahit na sinong tao na may rightful access sa isang lugar na pumasok doon sa lugar na yon sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga locks. So yung mga senador, kung may karapatan silang pumasok sa kanilang mga lugar, trabaho, dyan sa loob ng Senate at pinalitan mo yung padlock, pwede nilang sirain yun dahil karapatan nilang pumasok. Ganun din yung public kasi yung mga hearings dyan sa Senate at yung mga invited resource persons ay karapatan nilang nasa loob. Hindi mo sila pwedeng i-lock out to perform their public and rightful duties. Papaano pinalitan pati yung OSAA ngayon, attorney? Siya ang nag-appoint sa kanya, yung bagong ngayon, yung bagong majority. Papaano yon? Mag-aaway na rin yung dalawang OSAA. Sasabihin na rin ng isa na invalid yung bagong appointment, sasabihin ng isa na siya yung valid na appointment. So dalawang kampo na tala, may tapat-tapatan. Ganon din ang taong bayan. May tapatan dyan na away. Kung talagang magkakaroon ng malaking gulo dito, magkakaroon ng rally, ganon din po. Dalawang side talaga ang laban. Magkakaroon talaga ng malaking away sa ating bansa, dalawang side talaga ang laban at dalawang version. As a matter of fact, gumagawa na talaga sila ng perfect formula para sa isang change of government, para sa isang revolusyon. Dalawang malaking paksyon na nag-aaway, harap-harapan at may tapat-tapatan. Madali na lang magpalit ng leadership kung sakasakali kasi meron na silang katapat sa bawat isa na parte at pareho ay parehong legitimate. O, di ba? Kung gusto natin ng pagbabago sa Pilipinas, baka ito na yung shortcut. Opo. Pwede bang mangialam yung presidente dito sa gulo sa Senado ngayon? May alam siya siguro kasi nag-congratulate yung palasyo sa bagong leadership ng Senate eh. At nakamonitor kahapon talagang pinakita panonood ng yung session kahapon si Yuse Claire. Opo, magkahiwalay po talaga yung executive tsaka legislature dapat, hindi po ba? Wala dapat pinapanigan yung executive sa mga internal affairs ng legislature. Pero bakit tuwang-tuwa siya kapag nanalo yung isang passion o faction over the other? So in other words, meron po silang pinapanigan.
Opo. Bago ko ipasa kay partner MJ, attorney, since ang assessment mo, itong lahat nangyayari ngayon dyan sa Senado, ay may kinalaman nga dito sa isasagawang Blue Ribbon Committee hearing na kung saan ay dadaluhan ng 18 Marines. Gaano ba kahalaga na itong mga testimonya ng mga dating mga sundalo na ito ay marinig dyan sa Senado? O, dyan po natin tetestingin kung maayos pang demokrasya natin bilang isang bansa. Halimbawa, grabe silang mag-hearing pagdating sa case ni VP Sara Duterte. Pero dito sa Blue Ribbon na laban sa administrasyon ni BBM, laban sa mga maraming senator, laban sa maraming sekretarya at tauhan under the Executive and Legislative Department, papakinggan ba natin? Kasi po, yun po ang testing kung totoong tapat tayo sa ating paglilingkod. Problema po kasi ngayon, dyan sa testimonya ng 18 Marines, ang daming malalaglag. Linaglag si BBM, linaglag si Saldico, linaglag si Romualdez, linaglag si Chis Escudero na siyang lumipat mula sa minority papunta sa peking majority kahapon, di ba? Marami ring nalaglag doon sa nakiklaim ng peking majority ngayon. Yung bagong chair, yung peking chair ng Blue Ribbon Committee ngayon na si Erwin Tulfo, at nalaglag yun ng mga 18 Marines na bigyan ng maleta. In fact, doon din sa side ni Cayetano, marami din doon. Meron ding a number of senator doon na kiniklaim ng 18 Marines na nabigyan din ng maleta. So marami talagang natatakot. Lahat sila natatakot actually. Kasama ata, attorney, yung asawa ni Comelec Chair Garcia na parang Deputy Secretary General ata dyan sa Senado, nabanggit din po yan ng mga 18 soldiers. O siguro po nabanggit po siya, meron po ganun na report ngayon. Kasi po siya yung nag-declare ng quorum kahapon eh. Siya po yung nag-assist doon sa Peking Black na mag-conduct ng kanilang Peking quorum at session kahapon. So siya yung nag-promote. So lahat po, halos lahat ng tauhan doon sa venue kung saan gagawin yung hearing ng 18 Marines, eh mailalaglag po, kaya kabado po silang lahat. Pero kung ang ating objective po dito ay ilabas ang katotohanan, since lahat naman sila sinasabi nilang nagsisinungal yung 18 Marines, dapat hindi sila matakot na i-welcome yung 18 Marines doon kasi yun na yung kanilang pagkakataon para i-cross-examine sila. Ngayon pinipigilan silang magsalita, so ibig sabihin ayaw nyo lang lumabas yung katotohanan at takot kayo na pagdating sa huli ay sila ang paniniwalaan ng taong bayan. Which is warranted naman. Kung totoo naman talaga na nakatanggap sila ng maleta, eh matatakot talaga sila sa ganong hearing. Ang tanong na lang ngayon para sa ating taong bayan ay pababayaan ba natin na makalusot sila sa ganitong kalokohan? Siyempre, gusto pa rin natin silang panagutin. Naimbag bigat, attorney. Si MJ po ito. Nimbag ng bigat, Kapsat. Attorney, itong sinabi ni Attorney Pia Cayetano, Senator Pia Cayetano, kanina kasing nilatag itong Section 2 ng Article 6 ng 87 Constitution, the Senate shall be composed of 24 senators. Section 16 or Paragraph 2, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Pakipaliwanag nga ito, Attorney, para po sa mga hindi gaanong maalam dito po sa batas. Section 2 and Section 16, Article 2 po ng 87 Constitution with the issue po sa quorum to do business sa Senado. Alright, ang ating Congress po ay dalawang kamara. Yung lower house po yung House of Representatives, tapos yung upper house yung Senate. So para mag-act po yung lower house, pag mag-act po yung lower house, dapat may quorum and majority. Tapos kapag pumasa doon, kailangan din pumasa sa Senate para yung total act ay pwede na siyang ipasa at i-execute ng Executive Department. Ngayon, mag-focus tayo doon sa Senate. Sabi ng Section 2 ay to do business, dapat may quorum at majority ng quorum dapat mag-decide on the motion. Ang ibig sabihin po noon ay kung merong na gustong gawin yung Senate or meron lang silang gustong gawin, magpasa man yan ng batas, magpasa ng resolusyon, gusto nilang mag-declare ng kahit na anong bagay o kahit na gusto nilang gawin. Magpalit ng rules, magpalit ng mga komite, magpalit ng mga chairperson ng komite, magpalit ng mga chairpersons ng komite. Dapat quorum ang sundin at majority dapat ang mag-decide doon sa quorum. Besides that, meron lang talagang mga bagay-bagay doon sa ating konstitusyon na absolute
ang majority na tinatawag na hindi lang quorum ang tinatawag, halimbawa pagdating sa impeachment or pagpalit ng Senate President, dapat majority ng members. Pero hindi yun yung question natin ngayon. Ipaliwanag muna natin yung quorum at yung majority within the quorum. Yung pagpalit po ng mga committee members, yung committee chairperson at pag-assign ng Senate President pro tempore doon sa loob ng Senate, ang required lang dyan ay quorum plus majority. Yung pag-assign po ng Senate President itself at pag-impeach ng tao, ng Vice President, ang required po dyan ay absolute majority ng 24 na functioning na senators. Ngayon po, yung ginawa nila kahapon ay nagpalit lamang sila ng Senate President pro tempore, hindi po nila pinalitan yung Senate President itself, at pinalitan nila yung mga chairpersons and members ng mga committee. Kasama na po dyan yung chairperson ng Blue Ribbon Committee. So ang required lang po doon ay ordinary business. Ibig sabihin, quorum lang at saka majority. Ang ibig sabihin po ng quorum, ang definition po ng quorum ay majority. Ang quorum po ay majority ng members ng Congress. So ibig sabihin, mas marami dapat yung majority kaysa minority. So halimbawa, yung members ng Senate ngayon ay 24. So para mas madami ka kaysa sa minority, dapat 13 ka, hindi po ba? 13 versus 11. Tama. Kapag parehong 12, wala kang quorum. Pero kapag binabaan mo yung 24, ginawa mong 23, magiging 12 at saka 11 yan. So mas marami na yung 12 kaysa sa 11. So para makapag-achieve ng quorum, kailangan mo muna makakuha ng first majority. Pag meron ka ng quorum, yung first majority, ibig sabihin nandun na yung mga tao, merong mga tao na naka-attend dun sa session hall, sa plenary, na constituting quorum, majority sila ng members, ng effective members. Ibig sabihin, majority na lamang ng mga present na nandoon ang kailangan mo para mag-decide on the matter. So ibig sabihin, kahit 13 lang sila na nandoon sa session hall, ang kailangan mo na lang dyan, out of the 13, ay majority of that majority. So out of the 13, ang kailangan mo na lang ay 7 para makagawa ng kahit na anong bagay doon sa loob ng plenary, sa session hall. So ibig sabihin, pwede mong palitan yung rules, palitan yung mga session, yung mga committee, yung mga committee members at committee membership. Palitan yung mga rules at magpasa ng batas or kahit na anong bagay doon sa loob ng plenary. So yun po ang ibig sabihin. Para po makapag-akto ang Senate, ang kailangan po niya ay majority for quorum and another majority within that quorum para makagawa ng bagay. Yung ginawa po nila kahapon, kaya pinilit po talaga nila na yung first majority for quorum ay 12 lang daw instead of 13 kasi binabaan nila from 24 ginawang 22 kasi daw base sa isang odd case mula sa Supreme Court, ang tawag Avelino versus Cuenco, na in computing the quorum pwede mong babaan kapag yung isang tao ay outside the jurisdiction ng Pilipinas. Pero kahapon naman, within the jurisdiction, hindi naman nila na-establish na outside na ng jurisdiction ng Pilipinas yung sinasabi nilang dalawang absent. Kasi ang tinatanong ng netizens, parang wala daw group chat itong kampo ni na Gatchalian. Dahil sinabi ni Senator Ping Lacson na hindi na si Alan Cayetano ng SP. Si Senator Tulfo naman nasabi na pro tempore lang at acting Senate President lang itong si Sherwin Gatchalian. Sir. Itong mga fake news talaga eh. Ang grabe silang mag-accuse ng mga fake news. Si Kiko, ng isang araw, in-accuse nila ng fake news para tanggalin tapos kasuhan ni Matibag. Ako rin, inaakusahan ako na nag-fake news ako. Sila ang totoong fake news kasi hindi nila ina-explain sa taong bayan yung totoong ginawa nila kahapon. Tingnan po ninyo yung news cycle kahapon. Ang lumalabas lang po ay successful daw yung ginawa nilang session. Successful daw na napalitan yung Senate President, yung leadership. Pero hindi nila in-explain yung mechanics. Ang totoo pong nangyari kahapon ay pinalitan lang nila yung Senate President pro tempore at saka yung mga chairpersons ng mga committee. Kasi yun lang po ang kaya nilang gawin by quorum. Para palitan po yung Senate President itself, kailangan mo ng absolute majority. Ay kailangan mo ng absolute number from the members of the Senate. Hindi nila kayang gawin yun. Kasi nga po, ang members ng Senate ay 24 pa rin. At para palitan yung Senate President, 13 ang kailangan. Pero in that case, kung kine-claim nila na ang membership na lang ng Senate ay 22 at hindi na 24, sana pinalitan na rin nila na yung Senate President. Kung yun yung argument nila.
Kasi po, para palitan yung Senate President, majority of members ng Senate. So kapag yung effective members na ay 22 na lamang, by the same argument na pwede nilang sabihin na may quorum sila, pwede na rin nilang palitan dapat yung Senate President. Bakit hindi nila ginawa yun? Kasi tanggap nila na mahina talaga yung position nila na 22 na lamang yung effective members ng mga senador. But in any case, ang totoong nangyari po kahapon ay hindi nila napalitan yung Senate President. Si Cayetano pa rin ang Senate President. Pro tempore lamang ang pinalitan nila na Senate President. At yung pro tempore na Senate President ay mag-i-step in lang yan kapag yung Senate President ay absent during session. Hindi niya ma-dispose ang kanyang functions. So, since wala si Alan Peter Cayetano kahapon doon sa kanilang peking session, syempre yung pro tempore ang pumunta. Pero in any case po, doon sa admin matters and for all other matters, by default, si Senator Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President. Which is, yun yung sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Meron akong ipapakita, sir, na pammat side-by-side statement ni Senator Tulfo and Senator Ping Lacson kahapon. And sinabi dito ni Senator Erwin, Senator Alan Cayetano still the Senate President. Sabi naman ni Senator Ping, ayan, siya yung screen, Senator Cayetano is no longer the Senate President. Be that as it may, attorney, ito bang ginagawa nila ngayon ay masasabi po ba natin na soft landing para po sa botohan sa impeachment? Dahil kung matutuloy o totoo ang mga napapabalitang may mga susunod pang senador na ikukulong at makakasuhan, by that effect, bababa po ang bilang ng mga senador na makakadalo sa impeachment hearing. So bababa na rin ang threshold ng boto to convict the Vice President from 2/3, 16, bababa ng 12 para makonvict si VP bago magsona 2026, attorney? Walang hiya itong mga tao na ito. Kapag ginawa nyo yan, mga visit kayo ng mga senador, talagang hinahamon nyo talaga ang taong bayan. Tinatapakan nyo ang demokrasya namin. So ibig sabihin, gagawin nyo yung parehong kalokohan para kami hindi na kami makapagboto para kay VP Sara sa 2028. Subukan ninyong gawin yan. Tingnan natin kung anong mangyayari sa Pilipinas. Mga visit kayo kung meron man kayong kalokohan, huwag ganun. Huwag niyong tapakan ng diretso yung demokrasya namin. Ngayon pa nga lang, kalokohan na yung ginagawa ninyo And apparently ngayon mukhang pinipigilan nyo lang yung Blue Ribbon Committee hearings dahil ayaw ninyong ma-expose kayo mismo. Pero kung i-extend nyo yan, hanggang sa impeachment ni VP Sara, mag-ingat kayo, mga buwisit kayo, wag niyong gawin yung bagay na yan. Dahil magkakagulo talaga ang Pilipinas, mga buwisit kayo, hindi ako papayag na gawin ninyo yung bagay na yan, mga loko-loko kayo. Ngayon pa nga lang po, bakit bumalik si Senator Chis Escudero? Kasi doon sa 18 Marines, nakapangalan si Chis Escudero as isa sa na deliveran nila ng maleta. At na-corroborate yung mga statement na yun ng statement ni Zaldico at ni Romualdez. Kasi sabi ni Romualdez, ang head daw talaga ng kalokohan ay si Zaldico doon sa House at si Chis doon sa Senate. And before sa paglipat ni Chis, tinatakot na talaga ng Executive Department na kakasuhan si Chis at aarestuhin. Ang chismis ngayon, allegedly, hindi ko kino-confirm, ay nagkaroon ng deal na hindi na itutuloy yung kaso kay Chis, lumipat lang siya sa kabila. Which is very convenient for him, di ba? Isang konting lipat lang, matutulungan niya yung peking black at hindi na matutuloy yung hearing para ma-expose siya. Kaso nga lang si Jinggoy, nauna nang naaresto, hindi nakuha yung memo. Opo. Baka malamang niligawan din po yun. Yung current membership po ngayon ng Black ni Cayetano, meron din pong mga nabanggit doon sa expose ng 18 Marines. Hindi ko na lang po uulitin yung pangalan nila kasi syempre gusto na natin silang mag-maintain doon sa Black ni Cayetano. Pero meron pong mga tao doon hindi lang po iisa, hindi lang ata dadalawa. Marami po. Nandoon po nakapangalan at they are in danger na ligawan ni Satanas na lumipat doon sa kampo ni Gatchalian para lamang ang kapalit ay hindi sila kasuhan and hindi matuloy yung Blue Ribbon Committee. At kung talagang mga demonyo itong tao na ito, idediretso talaga nila yan, i-extend nila yung same misapplication ng jurisprudence papunta sa
sa impeachment ni VP Sara at sasabihin nilang 22 na lang talaga yung affected members tapos hindi na 16 yung kailangan nilang boto, mga walang hiya kayo. Mga visit kayo, ay hindi pwede. Kung 22 yung members, ibig sabihin 12. Kung 22, 12 na lang ang kailangan nila. Ay hindi, 2/3 ng 22. Ayun, mahirap sa math. So mga 7. Hindi ko alam. So hindi na 16 daw. So mahihirapan tayo pagdating sa bagay nila na yan. So dapat hindi natin sila payagan sa mga ginagawa nilang kalokohan ngayon. Grabing misapplication. Ngayon pa nga lang na unang misapplication nila ng batas na explicit ay una, pinagtatakpan na nila ito na lumabas sa mainstream media at sa mga main discussions ng totoong nangyari kahapon. Pero kapag inilabas mo to sa taong bayan, ngayong ine-explain natin, ay talagang nakakakulo na talaga ito ng dugo. Gusto na talaga nating may pagbabago sa ating gobyerno at gusto talaga natin silang mapanagot lahat. Eh kung i-extend nyo pa yan sa further na kalokohan until ma-impeach si VP Sara, ay talagang magkakaroon talaga ng gulo sa Pilipinas. Kaya yun ang sinasabi natin kay BBM. Kontrolin mo itong mga tao mo, BBM. Huwag masyadong ganyan kaloko-loko. Pangit po dahil talagang ang nakataya dyan ay ang sarili mo. Ang kapalit niyan kapag masyado ninyong ine-extend yung cruelty ninyo at pagiging demonyo ninyo, ang kapalit niyan sa uli ay hindi ko alam pagdating sa safety mo dahil napaka-dangerous po ng ginagawa ninyo. Hindi naman bulag ang taong bayan eh. Kapag nakita ng taong bayan yung mga tamang explanation sa nangyayari ngayon dyan sa Senate, ay hindi mo po sila mapipigilan na manghingi ng pagbabago, malawakang pagbabago sa ating bansa. Opo, yung Senado na yun, attorney, ano yun for educational purposes at hypothetical. Kasi syempre, hindi pa naman nangyayari. Ay, by the way, attorney, 2/3 ng 22, 14. 14, okay. 14, oo. Sir, maraming salamat po sa inyong panahon ngayong umaga at mabuhay po kayo. Maraming salamat, boys. Yan po si Attorney Harold Espicio, Vice Mayor po ng Reyna, Mercedes, Isabela,